Sabi ni Kuya Adel, pwede daw iparinig, play nyo lang, sabi niya. Okay, si Kuya Del po ang may sala dito, hindi po ako. Okay, play natin saglit. Wait lang. Walang budget. Totoo naman eh. Misa nga, siguro na-experience nyo. Oh, tagal naman ng budget request namin. Bakit wala pa? Eh, wala nga budget eh. Bakit walang budget? Nagamit na sa labas eh. Bakit? Eh, kung makapag-request yung mga polis, wagas eh. Parang tayo yung gobyerno eh. Totoo hindi. Eh, maliwala kayo. Makasama ako, sabi ko, hindi ka ako mag-request itong mga to. Parang tayo pabrika ng pera. Eh kung igagrant mo lahat yon, lahat ng request sa labas, medical mission, punta ka sa Honduras, 60 requests ng mga sityo, ng mga mayor, congressman. Punta kang Baguio, punta ka kung saan-saan. Kaya ba natin sabay-sabayin? Hindi. Bakit? Eh samahan nga tayo na mahihirap na pinili ng Diyos eh. Pero gumagawa ng malalaking bagay na hindi kayang gawin ng malalaking samahan. Diba? O, eh para matanyag yung kapurihan ng Diyos at makita yung paggawa ng Diyos, mga kapatid. Ayun. Wagas daw mga pag-request. Sige, boss. Yan, boss. Napakalaking insulto niyan sa PNP. Pakiramdam ko, pag yan nakarating sa PNP, baka batukan kayo ng mga PNP personnel. Napakapangit naman ng komentaryo nyo. Biruin nyo, sabihan nyo yung mga PNP. Kung makapanghingi ng budget, wagas. Ano kayo? Pagka nakapront sa inyo PNP, ngiting aso kayo? Tapos ngayong nakatalikod sa inyo PNP, sasabihin nyo mga PNP, kung makapanghingi sa inyo, wagas? Ano kayo? Ano ba tawag mo ron, boss? Backstabbers ba tawag doon? Di ba pinag-uusapan niyo yan lagi ni na Kuya Adel at saka ni na Unsatisfied? Biruan po namin. Oo, biruan nyo. Pero dun sa mga gano'n na klase ng argumento, ano, kung mapapansin mo yung salita, ito, i-denote down ko eh. Bakit walang pondo? Eh kasi kung makapag-request ang mga pulis, wagas, para tayo yung gobyerno. Ano ba yon? Salita ba yan ng nag-e-enjoy na bigyan PNP at mag-donate sa PNP? Salita ba yan ng isang maggaan at maluwag ang kalooban na nagbibigay sa PNP o salita yan ng isang taong mayroong sentimiento, mayroong reserbasyon sa kanyang kalooban? Biri mo, sasabihin mo sila na tinding makapag-request nitong mga to para tayong pabrika ng pera? Salita ba yan ng mayroong masarap na kaloobang nagbibigay sa PNP o salita yan ng isang taong mayroong malalim na hugot dahil yung inyong pera na pupunta lang sa PNP na ginagawa kayo anyo na pabrika ng pera? Ano, pag sa harap ng PNP, ngiting aso lang? Pagka nakatalikod kayo sa PNP, ganyan ang salita nyo sa membership nyo? Sana makarating yan sa mga PNP personnel, makarating yan sa chief ng PNP personnel. Tingnan namin kung ano sasabihin sa inyo. Ewan ko, pero Brox, let's start. Tingnan muna natin. Umpisa natin, pag-usapan natin yung obligasyon ng relihiyon sa membership niya against doon sa tungkulin ng leader ng gobyerno sa nasasakupan nito. I-separate muna natin yung religion against government. Umpisahan natin yung tungkulin ng gobyerno. Di ba pangunahing tungkulin ng gobyerno, layunin ng pamahalaan, magbigay ng public services para sa kapakanan ng mga constituents nito? Yun yung main function ng government eh. Halimbawa, yung mga LGUs, sila yung mga may obligasyon na maglaan ng fund or ng pondo para sa edukasyon, para sa public health, para sa mga infrastructures. So sa mga panahon na may kalamidad, may mga disasters, ang main responsibility ng LGU is to provide assistance and emergency support. So, in short, yung pamahalaan ang inaasahan ng tao na magbigay ng relief good, rehabilitation,
hindi ang simbahan o ang anumang religious group. Di ba ganun, Brox? Yun yung main function sa konstitusyon ng gobyerno natin. Opo. Ngayon, when it comes to religion, magkaiba siya ng linya na tinatahak. Kasi ang religion, ang primary mission niya is more on spiritual development, gaya ng counseling programs, yung other community assistance or services. Yung primarily focus ng religion is more on spiritual goals. Kung may assistance man na gagawin ng religion, yun yung tulong na additional support, but not as primary responsibility na kagaya ng dapat gawin ng gobyerno sa kanyang nasasakupan. Yes, we cannot deny the fact na ang religion may mahalagang papel sa lipunan. Nandiyan yung, siyempre, magbibigay sila ng spiritual guidance at saka support, di ba? Pero yung pangangailangan ng mamamayan, ang dapat na sumagot doon, yung nakatalagang pinuno ng gobyerno. Ang tanong, bakit tayo na religion is masyado tayong mapapel para magbigay ng suporta at donation sa PNP na yung inyong nasasakupan hindi nyo magawang i-accommodate. Yung mga taong nanghihingi sa inyo ng pondo para sustinihan ng lokal nila, wala kayong maibigay. Kaya nga sabi nung nagsalita kanina, bakit walang budget? Bakit ang tagal ng budget request namin? Ano, sagot? Kasi walang budget Nagamit na sa labas Ayun. Ang pagkakaintindi ko kasi dyan, Brox, yung lokal, ewan ko, i-correct ako ng mga nakikinig. Yung lokal, kukolekta yan ng local fund. And then yung local fund, iaakit nila sa district. I don't know kung after district, iaakit pa sa division. Oo. Digay, So, digay. Singit, Go. masingit ako. Pamute mo na, Digay. Nagpi-feedback. Sige, Kuya Del. Yung konteksto niyan, DK, nung meeting, ang pinakalundo kasi niyan, yung sistemang bagong binababa ni Sanikatan sa MCGI, particularly sa NCR divisions. So, ang konteksto nung kanyang sinasabi diyan, yung lahat ng mga tulungan, no, pa-targets, no, na ibinababa ay magiging centralized, no? Ang lahat yan iaakit sa taas. And ang mangyayari, yung pangangasiwa, mag-a-assess kung ano yung mga projects na ipa-priority. Let's say, di ba, mayroong kayong local renovations na gagawin or mayroong charity works na gagawin sa isang lugar or mayroong lahat ng anything ng mga involved sa MCGI cares, even yung convention, hospital, construction, etc. So lahat yan ay manggagaling ang decisions kung ano yung ipapriority ng pangangasiwa, yun ang uunahin para daw merong ikang natatapos. Even yung mga tulungan sa PNP, etc. So lahat yon centralized na ang MCGI na pangangasiwa na or mga KNP ang mag-a-assess kung ano yung ipapriority. So para daw lahat daw ay natutulungan. So limbawa, meron kayong papagawa sa lokal o ibibigay sa MCGI care. So sa national ang magde-decide, hihigay ng budget request kung aprobahan yon dahil meron kayong i-renovate. So ganoon na mangyayari. Pero kung hindi, so that means na merong mas ipinariority yung iglesia kaysa sa inyo. So parang priority to priority ang mangyayari. So, well, that's ang kung ma-observe mo, pinarpose na dati yan, DK, di ba? In Broccoli, yung mga ganyan centralized and yet ngayon, binabalik ulit. Same old story na ang nangyayari. Nakita na natin yan, nako-compromise yung lokal. Hindi naman napapriority talaga. So, totoo lang.
So gano'n ang nangyayari. Kaya ang ginawa, kaya yan naisingit ni ni KNP yung abot sa police kasi nga one time daw sumama siya doon sa PNP, wagas daw maka-request, grabe daw. Maka-request para daw silang gobyerno. Sabi niya gano'n. Kasi nakita niya na matindi nga magre-request yung PNP. So, kaya tama yung assessment mo, Digay, na ano ba yan? Yung sinasabi ni KNP, yan ba, ano ba, hugot ba yan? O nagpapaliwanag lang? Kasi parang ang dating may hugot eh. Kasi bakit ka magsasalita ng ganon? Na wagas kumakarik kasi parang ang dating may pasumbat, di ba? Parang may reklamo ang dating eh. Kung nagbibigay ka ng masaya, di ba? So makikita mo, yan din naman talaga ang hugot ng marami mga members sa totoo lang, real talk lang, di ba? Hindi lang makapagsalita ang marami diyan eh. Dahil aramdam na nila na talagang hindi naman kasi nga dapat talaga na priority yung PNP at mag-focus diyan. Dahil may pondo yung mga yan eh. Malaki ang budget ng gobyerno para diyan. Considering na aminado rin sila, Brongoli, na mahirap lang ang MCGI, di ba? Oo, Mahirap sabi na niya. samahan. Oo, siya na mismo nagsabi. So, kaya ako tingin ko yan yung sinasabi ni KNP. Tama yung assessment ni DK. Hugot yun eh. Nadulas na lang talaga si KNP nang nasabi niya yan. Talagang yun yung nasa kalooban niya. Na nung makita niya yung mga request, antindi. Parang kung maka-request wagas. Parang gobyerno sila. Kayo nagpa-epal dyan eh, di ba? Kayo ang si kuya niya ang sisihi niya diyan, di ba? Umaka-epal sa PNP wagas. Ayan ngayon. De pinutakti sila ngayon ng mga request, 'di ba? Ang mahirap diyan, Bro Oli, papaano kung hindi nila mapagbigyan yung iba sa dami ng request? Disappointed 'yun, 'di ba? Mm. For sure, di lahat napagbibigyan ng mga 'yan. Lahat ba magagrant? Of course hindi, 'di ba? O yun lang. Eto napagbigyan, no? Hiling na bull caps ng mga polis sa Bulacan. Agad na ipinagkaloob ng MCGI. So, if they can do it, ibabalita. Mm. At saka pala Bro Oli, ma-add ko pala. Wait lang, di kaya. Masingit ko lang. Regarding din sa PNP na mga charity works. Actually, may mga natisod na dyan eh. May nag-reach out nga sa atin, Bro Oli. From NCR divisions. No? Hindi na natin sasabihin ko ng particular division. Pero mayaman to sila. Pamilya nila. Lately lang, nag-loan pa nga yung pamilya nila, yung isang kapatid na to na 100,000 para parang gagawin pang renovate ng lokal. So, ang nangyari, yung mga pa-target nila dun sa lokal, nagulat sila dahil mayroong charity works, nagpatayo ng building si KDR dun sa sa isang, yun nga, yung recently dun sa Rizal, di ba? Samantalang sila, umuutang pa sila, no, para lang may maipagpatayo ng lokal. Tapos makikita mo, ang bongga kung magpatayo ng cafeteria at saka dormitory sa PNP. Yung mga kapatid sa lokal, nangungutang lang para may ipagpa-renovate, ha. Diba? So, doon nag-iisip na sila, sabi nila, hindi practical tong ginagawa nitong ni KDR. Kaya yun, natisod na umalis na sila sa FCGI, nag-exit na rin. Kaya ganun. Sige, Mm. di kayo. Boss, balikan ko lang. Na-acknowledge ko yung mga points na sinabi mo, Kuya Del. Thank you dun sa mga inputs. So, ganun pala mangyari. Di magkakaroon ng local fund. May mga local connection. So, yung nakolekta sa lokal, na galing sa mga kapatid, iaakit yun sa distrito, iaakit yun sa division, iaakit yun sa nasyonal. And then, hihingi ngayon ng budget para magkaroon ng pambayad ng upa ang mga lokal. Di ba ganun ang mangyayari, kapatid na Adel? Yes, budget request.
Oo, so magkakaroon ng budget request. So ano magiging consequence niyan? Kaya kita mo kanina yung sinabi nung isang nagsalita, bakit ika ang tagal? So ibig sabihin, nang hihingi itong lokal ng kanilang pondo na sila rin naman ang nag-ipon, di ba? Galing rin yun sa pinagtulong-tulungan ng mga miyembro. And then, noong kailangan na nila ng pambayad para sa lokal, ang sagot, bakit ika ang tagal? Ang sagot noong nagsalita, bakit hindi tatagal? Wala tayong pondo. Bakit walang pondo? Kasi ka, nagamit na sa labas. So, kung mapapansin nyo, Brooks, kung mag-iisip ka rito, ano magiging consequence niyan? Kung halimbawa, walang maibaba dahil matagal, dahil nagamit na sa labas, ano consequence? Ang consequence niyan, magkakaroon ng extra effort itong mga kapatid sa lokal para magtulong-tulong uli. Nagtulong-tulong na sila on the presumption na makakabayad na yung tulong ng ordinaryong kapatid. Kaya lang, kung nga wala pang ibinababa, mauobliga ngayon ang lokal na mag-generate uli ng pondo. Kasi sila ang aaraw-arawin ng may-ari ng lokal. Hindi mo naman po pwedeng sabihin sa Meralco, oy Meralco, saka na lang kami magbabayad pagka ibinaba na sa amin ng pondo. Po pwede ba yung ganon? Hindi po pwede yun. Mapuputulan at mapuputulan ng kuryente. Hindi po pwedeng sabihin sa isang taga-kolekta ng maninigil ng NAWASA or MWSS na sa susunod na linggo na lang kayo bumalik dahil wala pa kami pondo na ibinababa mula sa pangangasiwa. So, kailangan maobliga ang mga miyembro na mag-contribute ulit. Nag-contribute na sila para sa pambayad nila ng lokal. Kung hindi pa bumababa, magko-contribute na naman uli para mapunuan ang para sa mga expenses. Kung ikaw, Broccoli, isang typical na laborer or manggagawa, isa kang jeepney driver, magkano kinikita ng isang typical na jeepney driver, Brox? May ideya ka kaya? Taxi Wala. driver, tricycle driver, I don't know. di ba? Palagay mo na, halimbawa, ilagay na natin 300, 400, let's say 500 na. Typical na grab driver, vendor, nagtitinda sa palengke. Yung 50 pesos sa kanila, minsan, napakalaking bagay nun eh. Kaya nga minsan, piso lang eh. Pinag-aawayan po eh. Mano, wala pa ho kayo sukli. Magkano ho ba? 2 piso. Biruin mo, 2 piso lang pinag-aawayan pa sa sukli. Dahil kailangan niyang kumita, dahil maliit lang naman yung kanyang kinikita sa buong araw. So, tingnan mo yung nagagawa na perwisyo niyan pagka hindi kayo binabaan ng pondo mula sa pangangasiwa. Tingnan mo, bro, halimbawa, sa pamasahe at pamasahe. Merong mga tao nagtitipid ng pamasahe para lang makapunta ng lokal. Magkano ba pamasahe ngayon, bro? Sorry pasensya na. 10 pesos. Hindi ko alam, boss. Sino ba? Oo, palibasa kasi grab kasi ginagamit mo labi. 12 yata. 12 ba o 10? 12 na? Palagay mo 150 lang yan 12 or dati. 10. Yung bata Nung panahon mo, boss. Kasi nabutan ko, boss, 8 na eh. Ako na matanda, boss. Okay, sige, fine. Pero ang ibig ko lang sabihin, eto boss eto, real scenario to. Meron akong isang pamangkin, mula dun sa labas ng mula dun sa kalsada, sa highway, nilakad niya papasok sa aming looban. Alam mo kung magkano kasi ang pamasahe sa sidecar? 20. Papasok dun sa aming looban, 20, di padyak. Alam mo yung bata, hindi siya namasahe dahil sayang yung 20. Nung dumating siya sa bahay, nakita ko sa kanya, pagod na pagod, payat na babae, elementary. Hindi namasahe dahil nag-aarimuhanan sa halagang 20. Para makatulong daw sa nanay niya dahil yung kanyang nanay wala rin naman trabaho. Kita mo yung tinitipid ng mahirap? Comfort yun eh. Mula dun sa labas, papasok sa village, kung namasahe ka, hindi ka pagod. May comfort ka. Pero kailangan mong gawin kasi kailangan mong magtipid. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng ibang miyembro ng MCGI? Meron pumupunta ng lokal, walang pamasahe, maglalakad na lang. Ilang kilometro? 2, 3, 4? Sa isang 12 pesos, nakatawid ka na eh. Pero kailangan niyang tipirin. Biluin nyo, yung 12 pesos na yon na sana pamasahe niya na lang,
kukuha nyo na naman para maidagdag na naman sa lokal. Nakikita nyo permission yung ginagawa sa mga kapatid? O, yung kapatid na halimbawa, meron siyang kakainin, titipirin niya yon para sa satisfaction niya na yun eh. Pero hindi siya masasatisfy dahil kailangan niyang mag-contribute dahil nakakakulili yung kanilang group servant. Mga kapatid, kailangan po natin ng pondo para sa lokal. So yung tinitipid ng mga kapatid na yung kanilang anak hindi mapaglaro, may enjoyment sana yung kanilang anak, pero tinitipid dahil kailangan magbayad sa lokal. Dahil walang pondo na bumababa mula sa itaas. Ano ibig nating sabihin? Sa contribution ng mga mahihirap na miyembro, Brooks, is not just a simple donation. Bunga yan ng matinding pagod, bunga yan ng matinding puyat, sakripisyo, pagsisikap para sa kinabukasan ng pamilya nila. Ang nakakalungkot, dahil dyan sa religion na yan, kinakailangan magkaroon ng bahagi ang simbahan sa kinikita ng isang ordinaryong mamamayan o ng miyembro. Sa halip na mapunta para sa asawa, sa halip na mapunta para sa anak, sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, kailangan punuan ng pondo ng isang lokal para sa kanilang religion. Ngayon, technically, pasanin yan o hindi? Pasan yan. Pero kailangan pagandahin ng salita. Hindi yan pasan. Ang tawag dyan, Brooks, ay ano? Kabanalan. Sales 101. Di ba? Opo. Kaya manang ukol sa langit. Yan ang masakla. Kapatid, hindi bali na po. Hindi bali na po, kapatid, na yung inyong kakainin na lang sana is inagaw nyo pa sa inyong bibig na itulong nyo naman po sa gawain. Malaking kabanalan po yan, kapatid. Di ba sales 101 yan? Hindi ba ang laking sakripisyo niyan? Biruin mo yung 100, 2 kilo o 3 kilo na nayata ng bigas ang mabibili nun, makakaraos na ng isang araw ang pamilya mo. Kailangan mong kunin uli na kapag bigay ka na ng local fund, bibigay mo na naman uli dahil hindi pa bumababa ang pondo mula sa itaas dahil ginamit sa PNP. Biruin mo yun? 100 tinitipid ng kapatid, 50 pesos tinitipid ng kapatid, 200, 500 tinitipid ng kapatid, kayamanan ng mahihirap. Pero kayo, ano ginagawa nyo? Yung 1,000 para kung magtapon lang kayo, yung isang pamangkin dyan, nanood ng concert, magkano ang halaga? Can buy a car. Biruin mo? Makakabili ka ng isang sasakyan, samantalang yung mga kapatid, walang sasakyan. Naglalakad, nagtitiis, nagtsatsaga, 100, 200 tinitipid para makatulong lang sa lokal. Nagbigay na sila ng contributions nila, di ba? Para sa kanilang local expenses. Pero bakit ganon? Bakit kailangan nilang mag-extra effort? Bakit kailangan lapitan uli ng mga kapatid? Bakit kailangan lambingin uli ng mga kapatid? Bakit? Kasi walang pondong maibaba. Kasi nagpailaw sa Baguio, nagpailaw sa Masbate, kung ano-anong pailaw ang ginagawa nyo. Hindi obligasyon niya ng isang religion, obligasyon niya ng pamahalaan, obligasyon niya ng gobyerno. Anong ginagawa nyo? Nagpapapapelik kayo? Para ano? Para sumikat? Ano? Kandidato ba kayo? Mangangampanya ba kayo? Nagtatanong lang naman kami. Yan ang mahirap sa inyo. Ang reality, yung tulong sana ng kapatid dapat magugol, mapunan ang pangangailangan ng lokal. Kaya lang napupunta sa mga irrelevant na mga pangangailangan. Napupunta sa mga walang kinalaman sa church activities. Brooks, tatanungin kita kaya, may kinalaman ba yung pagpapailaw na yan, yung MOU na yan sa church activities? Wala po. Na spiritual na pangangailangan na pangunahing obligasyon ng isang religion? Hindi ba dapat nakatutok tayo sa tunay na pangangailangan ng mga miyembro pagdating sa spirituality? Kaya ano reklamo ng ibang mga miyembro riyan? Ang reklamo ng ibang mga miyembro riyan, ang meeting puro na lang tulungan. Hindi na naikukonsidera kung yung kanilang mga miyembro nanlalamig na ba? Ano na ba nangyayari sa kanilang mga miyembro? Dapat ganon, yung direktang epekto ng pagpapailaw sa kalsada, halimbawa sa Baguio ginawa o kung saan man yan ginawa, dapat may epekto yun sa inyo, sa kapatiran nyo, pero wala naman eh. Ano epekto nun? Nung perang tinipid mo para sa sarili mo, sa ipinatay yung stockholders cafe, na pinamigay na gamit sa PNP. Di ba?
Sa halip na gamitin para makaraos ang isang lokal, nagugugol ang pondo nyo sa mga bagay na hindi naman makakapagbigay ng direktang benepisyo para sa mga miyembro. Yan ang masaklap. Yung pondo ng lokal, sana para sa lokal. Dapat maging panagot sa pangangailangan ng lokal. Hindi dapat ma-divert sa interest ng isang tao. Dapat magkaroon ng proper allotment, priority sa paggastos para hindi makuba ang mga miyembro nyo sa mabibigat na pasan. Kaya yung sinabi kanina, bakit walang pondo? Kasi kung makapag-request yung mga pulis, wagas gamitin nyo naman sa hindi tamang pagkagamitan Ano kung ibababa nyo sa lokal? Tapos sasabihan nyo ngayon ng PNP, para tayo yung gobyerno. Ano yan? Anong klaseng budhi yan sa kapwa? Nakangiti kayo kung tumulong, tas ganyan nyo kung tirahin patalikod. Sabi nung isa, nakasama ako, tinding mag-request na itong mga to para pabrika tayo ng pera. Ganyan ba yung budhi nyo sa kapwa nyo? Kung pagsalitaan nyo, ginagawa kayong talagang no wonder. Talagang gagawin kayong pabrika ng pera. Bakit? Akala nyo kasi kayo may-ari ng pera Hindi nyo naman obligasyon lahat ng hihilingi sa inyo, binibigay nyo yan ang masaklap. Boss, sensya ka na. Na bago lang umay. Welcome back. Ayos. Okay, pero dudugtong ako, Brox. Tingnan mo i-analyze natin yung salita na yan. Brox, ikaw, padre di pamilya ka, di ba? Apa. Brox, eto. Nag-aakyat ka ng pera sa pamilya mo. Alam ko, malaki inaakyat mo. Dahil nung nagkausap tayo, walang laki ka pa ng pera ni Brox Hanip ang credit line Parang si Soro Mas tingnan malaki, mo Soro. Mas malaki Soro. Oo, narinig ko yung kay Soro. Walang yan. Ba't ganyan ang mga credit line nyo? Kung pinipili yata bangko Ngayon, boss, tingnan mo sa isang padre di pamilya na nag-aakit ng pera o pondo sa isang typical na pamilya, di ba pinagpaguran yun, dedicated yun para sa pag-aaral ng anak mo? Di ba? Yes. Dedicated yun para sa pagkain ng pamilya mo, daily expenses ng pamilya nyo. Now, nung time na kailangang magbayad halimbawa ng tuition ng anak mo, try to imagine din, bro. Halimbawa, inakyat mo yung pera sa asawa mo, kumita ka. Nung time na magbabayad na ng tuition ng anak mo, nalaman mo kulang or walang pondo. Or need mong magbayad ng tubig at ng kuryente pero walang pondo, kulang. Ngayon, ang dahilan ng asawa mo, Brox, ganito. Han, pasensya na. Oo, nagbigay ka naman talaga ng pera at sufficient naman talaga yon. Kaya lang, wala akong pondo Wala akong pera kulang. Ano mararamdaman mo, Brox? Magtatampo ako. Ba't mo binigay? Natural, di ba? Oo. Kompleto naman yung binigay mo Sufficient nga yung binigay mo Kaya lang ang sagot ng asawa mo, walang pondo, kulang. Tinanong mo asawa mo, bakit kulang? Kasi Han, nag-request kasi yung barangay ng pondo para sa kabataan. Yung pang-tuition sana ng anak mo, inuha para ipambigay doon sa pondo ng kabataan sa barangay nyo. Brox, tatanungin kita uli, anong mararamdaman mo? May inis ako. Ba't ganun? Kaya nga lang hindi mo marinig yung salitang binigay sa pondo ng barangay sa kabataan. Hindi mo pa narinig yun, naiinis ka na, di ba? Kasi alam mo, kompleto yung binigay mo nung marinig mo pa, ibinigay pa sa pondo ng kabataan, will you be happy? Tapos eto pa, mababalitaan mo. Kasi kaya totaling wala. Ginrant ko kasi yung request ng ibang barangay Ano mararamdaman mo? Ganun din po. Biruin mo. Obligasyon mo ba bilang isang asawang babae na sustinihan yung pondo na kailangan ng barangay sa kanilang kabataan? Hindi naman obligasyon ng babae yun Hindi naman obligasyon yun ng ilaw ng tahanan Hindi mo rin obligasyon na yung may barangay at may barangay is bigyan mo ng pondo. Hindi mo obligasyon yun. Ang obligasyon mo, anak mo at pamilya mo. Bakit kailangan na yung pondo ng anak mo at pamilya mo, kunin mo, ibigay mo
doon sa ibang sektor ng lipunan. Kaya ganyan na nangyayari sa inyo sa lokal. Yung mga kapatid nagkakanda ipit-ipit. Yung mga kapatid nagkakanda aray-aray. Bakit? Kasi walang pondo eh. Bakit? Kung saan nyo pinagagamit eh. Binigay nyo sa pagpapatayo ng stockholders kape. Ano? Ano gusto nyo? Ano agenda nyo? Kakandidato ba kayo sa distrito nyo? Di ba, Brooks, baka ganun na tanungin mo sa asawa mo eh. Honey, bakit naman ganun? Bakit yung pang-tuition sana ng anak natin at saka yung pambili natin ng pagkain buong buwan, bakit ipinamigay mo doon sa mga iba-ibang barangay? Di ba pwedeng ang tanong mo sa asawa mo eh, Han, ano ka ba? Ano bang agenda mo? Kakandidato ka ba? Ano ka ba? Tatakbo ka ba counselor? Anong itatanong mo, bro? Opo, I'm sure may agenda yan. Kasi wala namang ibang reason ba't niya ibibigay sa iba. Oo, kasi para sa pamilya mo yun eh. Wala namang kinalaman yung pamilya mo doon sa barangay sa kabilang ibayo. Kailangan mong ilabas ang pera mo intended sa pamilya mo. Pero ginagamit mo para sa ibang tao na wala namang direktang kinalaman sa buhay mo. Mga kapatid, mga kababayan, sapat po ang pondo ng LGU. Sapat ang pondo para punan ang pangangailangan ng barangay nyo. Bakit kailangan na magpalapad ka pa ng papel para ipakita ng asawa mo sa mga anak mo na sila ang nasasakripisyo? Ayun. Ganon din naman sa PNP. Sapat po siguro ang pondo ng PNP para tugunan ng pangangailangan nila. Bakit kailangan natin pumapil at magbigay ng pondo galing sa paghihirap ng mararalitang mga membro? Ay, yan naman ay tanong lang. Hindi naman yan akusa. Tanong lang naman yan. Kung paanong hindi obligasyon ng isang ordinaryong pamilya ang pangangailangan ng kanyang barangay, gayon din, hindi po obligasyon ng religion na tugunan ang pangangailangan ng sektor ng lipunan gaya ng PNP. Ngayon, magagalit kayo sa amin dahil nagkokomento kami ng ganito. Binibigyan lang namin kayo ng bagay na dapat niyong analisahin. Bakit? Biruin niyo walang pondo dahil kung makapag-request ang PNP wagas, ang bihira. Ito, Brox, tatanong ako sa iyo. Kung halimbawa ikaw yung PNP ngayon, chief ng PNP sa lugar niyo ha, let's say halimbawa bro sa Bulacan or sa Baguio kung saan sila nagawa ng ganyang mission. Kung makikita mo lang is one way di ba? Mm. Kasi ang makikita mo lang ron yung whole picture ng mutual of understanding bilang isang chief ng PNP. Ang makikita mo lang doon yung kind gesture. Ang galing nung tao na to. Nagbigay ng stockholders cafe. Ang galing naman itong samahan na to. Yun lang ang makikita mo. Yung kind gesture na ginawa on that specific date. Yung mga pinamigay, yung mga donation. Pero kung ikaw ay chief ng PNP or official ng PNP, hindi mo alam kung saan galing yung fund. Di ba ganun yun? Malalaman mo pa ba kung saan galing yung fund? Di mo na alamin yun eh. Ang makikita mo lang yung ginagawang mabuti. Pero kung saan galing yung fund, hindi mo na alam yun kung saan nang galing para yun is ma-execute. Ngayon, nakaharap sila parang mababait na tupa. Nakangiti, pero alam mo bang buo ang nasa likod ng ginagawa nilang mabuti? O kung ano ang masasabi nila? Ayun ang masama. Matindi kayong mag-request, wagas, gaya nga ng title mo, di ba? Parang ang gobyerno MCGI, hindi ang administrasyon ng Pangulong Marcos. Kaya yung word na yon na tinding mag-request na parang ang tingin sa MCGI pabrika ng pera, sabi ko nga kay Kuya Adel kanina, salita ba yan ng may mabuting kalooban na nagbibigay o salita yan ng may kimkim na kalooban na parang nasasamantala sila? O yun, di ba ganyan ang totoo? Salita yan ng parang nasasamantala kayo. Parang ganito, Brox. Di ba pagka nag-aaway kayo mag-asawa or kung yung padre di pamilya sa kanyang anak, ano ka ba? Di ka ba nagtitipid? Ano ko, nagtatain ng pera? Di ba parang ganun lang din yun? Apo. Yun ang ibig nating sabihin. Pambira kayo. Igagrant nyo yung sabi nyo, Honduras. Ilan yung sa Honduras, boss? 60 yata yung request ng mga sityo at ng mga mayor.
Kung sasabay-sabayin daw ba, hindi raw yan makakayanan dahil mahihirap lang daw sila ng mga pinili ng Diyos. Abay, biruin nyo, obligasyon nyo ngayon. Obligasyon nyo, obligasyon ng mayor, obligasyon ng congressman, nagiging obligasyon nyo na rin dahil sa pagpapapogi nyo at pagpapaepal nyo. Back to you. Tsaka ano, DK, ang ano diyan kung okay lang sana kung nasa-serve yung purpose nung charity na ginagawa na may naanid na mga police, PNP. Ang problema, ang laki ng ginastos nila. Wala namang nakitang malaking bulto o malaking volume ng mga PNP personnels na naanib or nagpa-doktrina man lang. May nabalitaan ba tayong isang detachment ng PNP or PNP stations na nagpa-doktrina at naanib sila lahat dahil sa charity works ng MCGI? 'Di ba? Wala ka rin makitang ganun kaya hindi mo rin kaya napaka-useless nung ginagawa nilang charity, 'di ba? Considering million yung ginagastos nila. Opo. Oo, Ah, correct. Kuya Adel. Tapos nga, bro, sorry, maputol lang kita. Tapos yung sinasabi niya kanina na ah, sila daw yung samahang mahihirap na pinili ng Diyos. Yes, hello? Nawala. Dark Knight? Ginagaw. di ba? Paano nyo nalaman? Ay, nawala. Brad. So, Hindi nagbabayad na internet. claiming is one thing. Sabi papatunayan, ay, Dark Knight. May nag-send sa akin ng PM. yan ba? Wala ka, Dark Knight. Sabi nito, Brad Brooks, share ko lang po yung na-screenshot ko bago ako sipain sa GC. Message siya ng kalokal ko after po mag-donate ni KD ng 4M sa PNP, saklap. Malapit po ako sa Orani. Imagine yung KD Rock malapit lang po sa lokal namin. Mas inuna patulungan ni KD ang PNP. Kaya sa mga kapatid na ganyan ang kalagayan sa buhay. Sabi dito, Brad, insist, baka po meron kayong sirang flat TV screen dyan. Baka pwedeng mahingi na lang po para pangkalakal po namin. Nakakayaman po, kailangan lang po ingatan. Nawa kayo ng Diyos, mga kapatid sa lahat po. Nangangalakal yung mga kapatid sa lokal? Ano ba yan? Saklap. Nasaan si Dark Knight? Inago. Nawala eh. Hello, boss. Sige. Oo, ako pa rin ba to? Apo, okay naman. Oo, ako pa rin to yun ang ibig natin sabihin. Pinili ng Diyos, well, that's subject to debate. Dahil mahirap patunayan niya na kayo yung bayang pinili ng Diyos. Pero kanyo gumagawa yung inyong samahan ng malalaking bagay na hindi kayang gawin ng malaking samahan? How dare you to tell that? Sino ka para pumosisyon, para mag-claim na kayo'y gumagawa ng malalaking bagay na hindi kayang gawin ng malalaking samahan? Malalaking bagay na ba yung ginawa nyo, Kuya Adel? Nagpailaw lang kayo ng poste ng Meralco. Ano ba pinailaw nun, Kuya Adel? Ikaw kasi may kasalanan ito. Solar street light, mga street lights. Solar street light, malalaking bagay na yung ginawa nyo. Nagpakain kayo ng lugaw, namigay kayo ng pandesal. Malaking bagay na yung ginagawa ninyo na hindi kayang gawin ng malaking samahan. Del, ano ba yung mga samahang alam mong gumagawa at hindi naman parang trumpetang nagpaparangalan? SDA. Mga SDA, matitindi mag-charity work yun, mga gumagamit ng mga air ambulance para lang
magkaroon ng mga charity work sa mga medical missions sa mga bundoks. Gumagamit ng mga helicopter 'yun. Meron bang may air ambulance na bang MCGI? Kung wala pa silang air ambulance, manahimik sila ng magke-claim ng sila ang nakakagawa ng extraordinary. Baka yun lang, hindi pa nila matapatan eh. Exactly. Sa dami nun, Adel, di ba? At sabi, para daw yun sa pagtatanyag ng kapurihan ng Diyos. Really? Dahil nagpalagay kayo ng street lights para sa kapurihan ng Diyos? Adel, kaya mo bang i-reconcile yun? Nag, nagbigay kayo ng lugaw, kapurihan ng Diyos ang naipakita nyo? How come? Namigay lang kayo ng pandesal, nagkaroon ng kapurihan ang Diyos? Dahil nagpailaw kayo? Brooks, pwede mo bang i-zoom out kung gaano kalaki galaxy? Kung gaano kalaki ang solar system? Kung gaano kalaki ang Milky Way? Ang Andromeda Galaxy? Ang Diyos na gumawa ng solar system, Milky Way Galaxy, Andromeda Galaxy, clusters of galaxies. Siya na gumawa nung hindi mo matingkalang magnificent creations of God dahil nagbigay ka ng pandesal na may kalamang keso, nagkaroon ng kapurihan ng Diyos sa lugaw na binigay mo dyan sa ano bang tawag sa ganyan sasakyan, boss? SUV. Turuin mo, SUV. SUV na kung anumang brand yan, boss, ha? Pambihira. Sana pinakain nyo yung mga hihingi ng limos sa kalsada. Hindi nang nakalakay sa SUV. Baka ang kinakain yan, mas mahal pa sa ipinamimigay nyo. Anong purpose nyo? Ang purpose nyo ba is para makapagpakain ng taong gutom o para makilala kayo? Kung para makilala lang kayo at para mag-shine, wala kayong kinaiba sa mga politikong pulpul gaya nung nasabi namin nung nakaraan. Para lang ipakilala nyo ang sarili nyo. Yan ang nakakalungkot sa inyo. Can you tell us na yung paggawa ng Diyos na ginagawa niyong pamimigay ng lugaw, tulong nyo sa PNP is paggawa na ng Diyos doon sa gumawa ng napakalaking universe? Ang bira naman kayo. Oh. Hindi totoo yan. Bokabularyo nyo lang yan para yung mga miyembro nyo is sabihin ninyo at maakay ninyo, mga kapatid, huwag tayong magsawa. Ito'y sa kapurihan ng Diyos. Hindi totoo yan. May ibang pinupuri. Kung sino yon, bala na kayo mag-isip. Back to you, boss. Dahil ko na to ng words kay Dark Knight. Sabi niya kanina, di mo mating ka lang. Hindi ko alam yung word na mating ka lang. At anong mapoporbecho? Hindi ko alam yung word na porbecho, boss. Ang lalim. Ang lalim. Pang mahirap lang kasi kami, boss. Kasi yung mga termino mo kasi, mga communal narcissist. Epic of Gilgamesh. Pang mayaman kasi ito boss eh. Epistemology. Mga ontology. Syllogism kasi yun, bro. Kung ano-ano na lang sinabi. Okay. Sige. Tawag na iba. Riddle. Go ahead. Hello, Brooks. Dinig po. Yes. Papansin ko lang no dun sa video kasi no. Ito perspective ko lang naman nung pinanood ko rin yung video. Grabe, Brooks, ang lupit nung pang-uuto. Yun at talagang tiningin ko pang-uuto. Biruin mo no, siyempre yung binanggit yung sa PNP, which is previous na yan. Sigurado alam na ng mga kapatid diyan no. Yung mga tulungan diyan yung parang ang napansin ko lang no, siyempre parang pinapakita no. Yun yung dating sa akin Hindi ko sinasabing yun na talaga yung totoong nung sinasabi nung nagsasalita, hindi ko naman kilala yun ang punto ko ang galing nung pag-aano niya parang paparamdam niya na tawag dito, ang lalakas humingi daw. Pero yun nga, siyempre sabi nga ni DK, may mga intensyon naman talaga sila no. Pero ang malupit doon, Brooks, yung punchline Yung punchline ng pang-uuto, yung sa dulo, yung sasabihin na niya na
Yun nga, hindi natin kaya yan, may hirap lang tayo, ganyan-ganyan. Pero yung ibabato na niya yung punchline, yung para buhayin yung mga kapatid para magbigay ulit, Mm. yung dahil sa tayo'y bahay ng Diyos, yung gaganon, alam mo yun, yung pang-politikong salita na, yung parang sabi ko nga kung ano, ito na ibabatong punchline para mabuhay yung kapatid na, magbibigay pa rin ako. Yung, alam mo yun yung dating sa akin. Kaya sabi ko, sana magising yung mga kapatid, no. Yun, yung diyan pa lang sa salitang ganyan. Kitang-kita na, Brox, eh. Yun lang, Brox. Opo. Salamat. Thank you, Brad Riddle. Wala naman tayong problema sa pagtulong, no? Just help the right people. May pera to eh. Punta kayong Payatas. Patabain niyo yung mga bata doon sa Tondo, Smoky Mountain. Mali eh. Baliktad. Yung mahirap ang nagbibigay ng pagkain sa naka-SUV. Ba't baliktad? Ano mapoporbetsyo natin sa ganito? Joke lang. Kukordo ka na. Hindi matingka lang ano to eh. Sige, sige. Sir Eli. Brooks, sino bang nag-utos na tumulong ka sa isang ahensya ng gobyerno? Ewan Diba? ko. Yun ang tanong eh. Sino ba nag-utos sa kanila? Masyado kasi silang pabida eh. Masyado silang pabida. Lahat kolorum, tapos yung iba, invalid. Sila lang ang valid. Ngayon, etong tanong ko dito kay Brad Sani Katan, sabihin mo yan sa sa harap ng mga kapulisan. Kasi ako, may pinsan akong pulis, may pamangkin akong pulis, ganyan pala kayo, balik harap. Yung KNP na yan, balik harap, pag nakatalikod yung tinutulungan, may masamang mata to, itong mga to. No? Pinapasama nyo yung tinutulungan ninyo. Alam mo ako, kagagaling ko lang sa diyan sa Cabrera Road, Dolores, Barangay Dolores, sa Taytay Rizal. Diyan sa sa provincial station ng PNP, kung saan may pinatayong stakeholders cafe si Kuya at saka yung dormitory, no. Pupunta ako diyan eh. Nagpupunta ako diyan. Pagtatanggol ko yung pulis. Kasi yung mga pulis hindi naman lumalapit sa inyo. Kayo ang lumalapit sa pulis. Oo. Ngayon, hinahamon ko tong KNP na to na sabihin niya yan sa harap ng mga pulis. Yung ginagawa mong ganyan, balik harap ka pala eh. Balik harap ka eh. Ako minumotor ko lang yun eh. Yung kung saan nagpatayo si Kuya ng yung stakeholders cafe at saka ng dormitory, no? Punta tayo doon kung gusto mo. Kung nakikinig mong Sani Katan na to, no? Mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mong ganyan, Pinapasama mo yung PNP. Ganun pala kayo, may masamang mata. No, pag kaharapan tao, mabuti sinasabi niyo. Pag nakatalikod, ayun. No? Ano kayo eh? Ewan ko, sige, yun lang muna. Brox, paki-highlight mo nga ito bago natin balikan yung bagong word for the day, balik harap. Talagang marami ako natututunan dito eh. Alam mo ba yung balik harap, Brox? Balik harap. About face? Balik harap. Ewan ko kay Ay. Kaeli. Hindi, 360 yun. Babalik ka sa harap. 360 yun. Ano ba yung balik harap? Boss, pakisuyo mo nga. Ipinost ko dito sa Broccoli TV, ayan. Bakit walang pondo? Pwede ba natin i-highlight yan? Bakit walang pondo? Tanong yan eh. Tanong yan ng mga kapatid sa lokal. So, tanong nila bakit daw walang pondo. So, bakit walang pondo? Simple ang sagot. Kasi kung makapag-request ang mga pulis, wagas eh. Para tayo yung gobyerno. Ako, tinding mag-request nitong mga to para tayong pabrika ng pera. I-imagine nyo, pulis kayo. Sige po, lahat na nakikinig. Kumbaga parang, kaatuwaan lang ng kaunti. Pikitang mata. Kumbaga parang pangarap mo maging pulis. Kunyari, pulis ka ngayon. At kayo yung nakinabang doon sa binigyan ng tulong noong religion. At ikaw yung chief, ikaw yung nakapronta. Ngayon,
Gaya ng sentimiento nga nitong si Ka Eli. At etong katabi ko ngayon, may katabi ako rito na nakikinig Sabi niya, ang tindi naman yung mga yan. Tinulungan tapos babalikan ng ganon. O sige, kunyari po lahat na nakikinig pulis. Ito ngayon yung tanong ng mga miyembro ng MCGI. Hello po, kapatid na KNP. Bakit po wala pa po kaming pondo sa lokal? Eto, sasagot ngayon yung KNP nyo. Ang sagot ng KNP. Tas kayong mga nakikinig sa podcast, mga pulis kapatid, kaya po wala pondo pa po sa lokal. Kasi kung makapag-request ang mga pulis, wagas Para tayo yung gobyerno Nung makasama ako, tinding mag-request nitong mga to. Para tayong pabrika ng pera. Kung ikaw yung pulis na natulungan dun sa mission na yon, hindi ka ba magdaramdam? Sabi nga nung kasama ko nandito, pwede bang yung video daw na yon is i-download at ibibigay niya raw sa kanyang kakilalang pulis. Ayan. Tingnan nyo kung ano mararamdaman ng kapulisan. Ganyan pala kayong kumilos, pailalim. So, sa harap, nakangising aso kayo. Pero pagkatalikuran, ang sama na ng inyong budi. Yan pakiramdam ko lang naman. Kasi hindi yan pakiramdam ng isang may magandang kalooban. Para sabihan mo silang ginagawa niyong pabrika ng pera, yung inyong samahan. Ayan. Sana, i-circulate itong video na ito, marinig ito ng mga kapulisan, marinig natin kung ano feedback nila. Kaili, manghihingi kami ng feedback sa iyo kung anong response ng pulis na sinasabi mo. Oo, ngayon ko lang na rinig si Sir Eli magalit. Tindi pala. Asan niyo ipopost natin, Sir Eli? Ayun, sige. May gusto siyang ipakita. Ay, ikaw to Sige nga, Sir Eli, paki-explain nga ito. Saan ka na? Yan. Diyan yung sa Cabrera Road, Barangay Dolores. Kasi may pinatrabaho sa akin diyan yung isang pulis na may rango, retired na, at saka isang homeowners board of director. Kasi mayroong naninira sa kanila at saka yung naninira sa kanila hindi naman totoo yung yung paninira na yung mga akusasyon Pero natukoy na namin kung sino 'yon. Ngayon, diyan nagpatayo ng stakeholders coffee si Kuya at saka si yung dormitory So, ang gusto ko lang malaman MCGI pag tumulong sila, may masamang mata. May masamang sasabihin pala pag nakatalikod. 'Di ba? Ang pangit nung ganoon Ang pangit nung gano'n. Ayan sa Rizal Provincial Anti-Cybercrime Response Team ako pumunta nun Ang ko lang, may pinsan akong pulis. Meron akong pamangking pulis din. No? Hindi maganda hindi maganda para sa akin. Ako naman, hindi ko sinasabing masasama at saka may mga mabubuting tao No? Wag silang ganyan na sinisisi mo ikaw yung nagpapabida. Ikaw yung kumbaga nilalako nyo yung nyo, yung lugaw ninyo. Bakit? Nilalako nyo para mamingwit ng mga bagong miyembro na may kayang pang patarget. Yun naman yun Kasi yung lugaw-lugaw sa exposition yan or saan yan Sa mga doktrina yan. Baka wala na nagpapadoktrina kaya nilalabas nyo na. No? Nilalabas nyo na. Masakit sa akin yung ganyan kasi siyempre lolo ko sundalo. May tiyuhin din akong pulis. Oo. Masakit sa akin yung ganyan na parang ginagamit nyo lang No? Kaya nga si Sani Katan hamon ko diyan sabihin niya ng harapan. Huwag ganon. Huwag ganon. Ako hindi na ako kapatid Tagal na Pero huwag ganon sana. Pag tumulong tayo, nasa puso. Hindi naman kailangan tumulong na sobra-sobra Kasi kayo nagyayabang kayo Kaya niyong pasanin ng problema ng buong mundo
hanggang doon sa iba-ibang bansa pa, ibinibida nyo, MCGI. Dami na ngang nagrereklamong ibang lahi dahil dyan sa mga modus ninyo eh. Huwag ganun, kaya kong harapin kahit sino. Wala akong pamilya, wala akong anak, ano. Hindi akong tatakot. Huwag ganun, baguhin niyo yung pagtulong ninyo. Tumulong kayo ng nasa puso. Be a cheerful giver. Hindi yung meron kayong masamang mata, may sinasabi kayo. Nakatalikod ang mga tao, nakatalikod ang mga professional yan eh. General, lieutenant, colonel, major, mga professional yan eh. Dapat hindi nyo ginaganon. Yun lang po. Salamat po, salamat. Good point. O kasi ang maiiwan kasi na sentimento sa isip ng mga taong nakarinig, sobra pala tong PNP. Biruin mo yung tinding mag-request nitong mga to. So, ano ang pinamumukha nyo sa mga taong nakikinig? Kung gusto nyong i-implant sa isip ng mga tao, ganyan ang PNP, ginagawa kayong pabrika ng pera, ginagatasan kayo, di ba binibigyan nyo ng masamang imahe ang PNP niyan? O kaya hindi nyo masisisi, Brad nagkakaganyan. Dark Knight. Pasensya na, medyo tumaas lang yung dugo ko ha. Pasensya lang po. Wala, nanginginig ako sa galit pag ganyan eh. Pasensya na po hindi Apo. po ako ano lang ako, Tao sinasabi ko lang kung ano yung sentimiento ng puso ko. Yun na po, salamat po. Apo. Ako rin, hihingi rin ako ng pasensya. Pasensya na rin po sa lahat ng mga nakakapakinig. Tumaas din po dugo ko. Bago mikropono eh. Pasensya na, Brox ha. Nahawa kayo kay Joey. Joey. Sige. CK. CK. Conscious scale. Go ahead. Naisip ko lang, ano kaya, kasi meron ding NCGI na mga pulis eh. 'Di ba? Yung may nagkwento 'di ba na dumalaw kasama pa daw yung mga pulis na ano. So I'm just wondering kung ano ang reaction nila pag narinig to, ano. Would they tell their superiors, ano, "Oy, ano, sumasobra na daw pala tayo." Para daw Hindi. tayo may patago. Ay, ganun. Aware yung mga police, kahit mga kapatid. Kasi may best friend akong police. Ano? Na ganyan talaga sa loob. Na kung magbigay ka, siyempre, chance na yon na humingi. Ganun talaga ang kalakaran. Yun ang sasabihin nila. Neutral naman sila, Brox. Neutral. Oo. At saka sila naka-alerto din kung ano yung motibo ng isang grupo. Hindi naman sila mga aral sa psychology ang mga yan eh. Alam nila yung body language at saka yung sistema eh. Pinag-aaralan nila yan. Sabagay yung mga politiko, hindi naman NCGI kasi lang ang ang nagdo-donate sa kanila, 'di ba, no? I think they are well aware na I can safely say na ina-assume na nila na may benefits dapat na kapalit. Kasi gaya ng mga politiko na lumalapit ay nagdo-donate sa kanila, di ba? May vested interest din sila eh. So, we can safely say na alerted yung mga police sa mga motives ng mga nagdo-donate, ano. Pero, on the point na kung bakit ginagawa yan ng mga churches, mga cults, kasi hindi naman talaga yan para doon sa recipient ng ng donation eh. Ang isang purpose niyan, ang sabi ng mga sociologists, is to keep the flock. Meron kasing yan psychological effect yan doon sa mga donors, doon sa mga volunteers. Ganyan. Halimbawa, yung mga nagsasend ng missionaries. Yung mga missionary na yon, kung sa-surveyin mo, 99% of them walang converts. Wala silang not necessary niya, halimbawa Jehovah's Witness or nag-Mormon ka at nagpadala sila ng missionary, sumama ka doon,
ay inaasahan na kaagad nila na may convert ka pagbalik mo or nagbunga ka doon sa lugar na yon. Kasi hindi naman talaga yung converts ang habol nila eh. Ang habol nila is to keep you in the church, in the hall. Nasa ano yun eh. Ang effect kasi nun is the more ng disappointment, the more doors shut on your face. Pagka nagmi-mission ka, the more na tumitibay ka eh. Ganun ang effect nun eh. The more na may umalumura sa kanila, the more na merong mag-expect sa kanila ng unrealistic goals, na-internalize nila yon as form of persecution or form of dahil tayo ang pinili, the chosen people, gano'n, all that sorts. Kumaga, para yun papagtibayin ang members eh. Hindi para maka-convert. Gaya ng gusto nila i-picture para i-glorify daw ang Diyos o lumiwanag at mag-convert sila. Hindi yun talaga ang primary goal nun eh, or primary effect. It is to edify their own faithful. Ganon. So, yung mga gumagawa, nagpa-participate sa mga pamimigay ng lugaw, sa mga charities na na ginagawa nila, ang tunay na converts diyan ay yung mga volunteers. Ang tunay na bunga, ang na fruits diyan ay yung mga kasali din sa loob. Kaya nga gusto nila yung involvement ng mga members sa mga charity works kasi pampatibay talaga yun eh. Kahit naman sila naamin nila yun pag gumagawa sila ng ganun, lalo sila tumitibay. Pag hindi ka sumasali sa mga ganyan, mahina ang pananampalataya mo. So, ang primary goal talaga niyan is to keep the members not to convert. Ayun, yun lang naman analysis ng mga ng mga sociologists Opo. Oo, yun lang. Sige po. Thank you po. Si CK. Vlogcaster. Are you there? Dapat yan si Brad Sani, tinatawagan yan eh. Ayan na naman tayo. Hindi siya ba tawagan natin si Brad Sani? Sige, tawagan natin. I-phone patch natin sa mga pulis. Tapos pasabi natin sa kanya kung ano yung sinasabi niya. Di ba? At least, maganda yung straightforward. Talagang magkausap na sila ng pulis. Anong nyo dyan? Anong take nyo dyan, mga kasama? Sige, tawagan natin. Alauna na naman. Parang ganito yung nangyari dati. Okay, Sige Madaling araw na naman, gigisingin na naman natin, no? Mm. Ano kasi si Brad Sani? Ano rin eh. Baka tulog na yun. May sakit. Huwag natin siya i-stressin. Huwag natin i-stressin. Wag na muna. Umaga natin tawagan. May sakit yung tao, Oo. baka hindi lang siguro nakapag-isip sa pagsasalita sa harap ng mga kapatid na maayos. Oo nga. Baka nasobra sa gamot na naman. Maawa na lang tayo siguro. Opo. Sige, thank you. Tsaka bro, yun yung isentro doon kay Brad Sani lang. Hindi rin naman natin maano na napag-utusan lang din naman siya at kontrolado lang din naman siya, di ba? Tsaka sigurado hindi lang naman siya yung nagsalita niyan sa mga kapatid. Malamang ganun din yung pagtatawid ng iba, na KNP. Yun lang, Brox. Yun yung naitawid sa kanila. Si Absurd, ano tong pinapakita natin? Ay. Wait, rinig ba ako? Maayos na ba yung mic? Ayan, okay po. Sige, tuloy. Hindi, yun. Yun ang yung tawag sa credibility enhancing display.
yung ginagawa nila na nagsasacrifice sila. So, ibig sabihin, baka nga tama yung paniniwala nila, parang ganun. Ayun nga, means to convince individuals of commitment to belief systems. Kaya nga, yung pagpapabigay ng lugaw or whatnot, parang nakaka-enhance yun sa belief nila. Opo. Tapos meron ding 3B model. Ano yan? Wait lang. Hindi. Dali lang. Hindi, sige, dali Saka, lang. yung bibigyan ka Ah. ng tungkulin, nagpapatibay yun eh. Isipin mo, walang mga sumasayaw-sayaw dyan. Ano lang gagawin ng mga kabataan na yan? Di, nagpapatibay rin po yun. May tungkulin ka. So, call tactic. Mm-mm. Yun yung example ko dati sa yung The Umbrella Academy na sa Netflix. Sinend siya sa moon for 4 years. Tapos nagsisend back siya ng samples. Tapos yung nag-utos sa kanya, hindi man lang tinitingnan yung samples, nilalagay lang sa isang lugar. Never binuksan. Ibig sabihin, binigyan lang siya ng tungkulin na yon just to give him purpose. Pero, baliwala. Sige, absurd. May sasend ka ba? Wala na muna. Thank Sige, you. sige. Alright. Okay, anyone else? Wala na. Ang bira. Sige. Brooks, natawa na lang ako. Kasi parang halimbawa, oy, kain kayo. Kain dito. Meron kaming dito, konting salo-salo. Pag kumain yung tao, meron kang isip na takaw naman ito. Siba. Patay gutom. Parang ganun eh. Oh, Natawa na lang ako eh. hindi genuine. Okay lang. Oo, ganun ang nangyayari. Natawa na lang ako kay Brad Sunny. Kaya ako na siya. Pinasok nila yan eh. It's all about yung reciprocal action, cause and effect eh. Sinimulan nyo eh. Kung hindi yan ang tinulungan nyo sana yung mga government agencies na tumutulong sa may kapansanan, sa may cancer. Parang may mas kabuluhan pa yung ganun eh. Kesa sa kapulisan na marami namang budget. Sombrero, bull caps ng pulis. Anong nun, tulong nun? Hindi sila mainitan? I'm sure may mga sombrero na yung mga yan. Di ba? Si Sis Ansat yata may gustong i-share. Sige po, Sis Ansat. Yun, good evening muna sa lahat. Sorry, late ako eh. Galing ako sa gimmick. Joke lang. Ayun, pinadala ko sa iyo, Brox, yung meron akong little adventure kanina. So, since na along the way lang naman sa amin yung MCGI Hospital or medical facility kung tawagin nila, no? Yan. So, nakikita nyo, yan yung pinuntahan ko kanina. Sa labas niyan, medyo slow motion yung ginawa ko kasi para makita nyo na ito talaga ay, well, nakapangalan kay Best. Yan, nakalagay dyan, Best Building. Yan o. So, Best Building. So, alam naman natin na mahilig siya sa ganyan. No? Yung initial niya, lagi niyang ginagamit. Ngayon, yung itsura nitong hospital or medical facility na to, no? Talaga makikita mo parang naluma na hindi pa nga tapos. Wala akong nakikita kahit anong activity sa loob. Although, may nakita akong delivery or isang tao may dalang oxygen. For some reason, yun. Pero wala akong nakitang other than that yung may mga pasyente or parang non-functioning building pa siya para sa akin. Tapos meron pa nga diyang cord. Pag tingnan mo, Brox, yung picture na na sinend ko. Ang suot ko, by the way, dyan ay Sitio Reddit na t-shirt. Naglakas loob ako, no? So, nakita niyo yung kulay yellow na na yun, nakalagay caution. May ganyan. So, kung functioning yan, dapat wala yan, yung line na yan. Kasi pwede pumasok yung mga tao, ganun. Yung nandun tao na yon, yung isa na yan, yun yung nagdi-deliver. Tapos, naka-close lahat ng ng door. So, meaning, talagang wala. Hindi siya nagpa-function.
Yun ang pagkakaintindi ko. Yan o, nakalagay MCGI UNTB Health Facility Malolos, Bulacan. Tapos, may security guard dyan. Actually, ganito. Alam ko, tinandaan ako ng security guard. Medyo hawig nga siya kay Bes eh. Nung nakita niya nagpipicture ako, oo, nakita niya, may ginagawa kasing building sa tapat niyan. So, nilapitan niya ako. Sabi ko na lang, ay, ang pinipicturean ko po, kasi kunwari hinarap ko yung camera ko dun sa katabing building. Sabi ko, sabi niya, anong pinipicturean mo? Sabi ko, yun po yung building na yun. Ikaw ba may-ari nun? Sabi sa kanya. Sabi ko, oo, ako may-ari. Tapos sabi ko, binigay ko pa nga yung phone ko eh. Sabi ko, picturean mo ako, nakita yung background. Kaya meron akong picture na kita yung background. Pero yun, yung building na yan, katunayan niya na wala pang kahit anong nangyayari. Sana yung mga perang binigay nila sa PNP, dito na lang binuhos. Naluma na nga yung pangalan eh, yan no? Yung UNTB na yan, yung facility. Luma na. As in, na siya, hindi pa nagpa-function, luma na agad yung paligid. Sayang. Hindi na maintain. Nasimulan lang, hindi na maintain, hindi nagpa-function, wala. Yung perang binigay nila sa PNP, dapat sa ganito na lang pakinabangan pa ng mga kapatid. Yun lang, Brox. Opo. Ba't kaya may caution? Ba't bawal pumunta dito? Oo eh. Baka dahil Bawal lubak. nga eh. Bawal. May lubak dito. Hindi eh. Hanggang doon sa dulo yan eh. Tsaka ba't dyan? Di dapat doon sa bungad. Napaka mo na yung lubak, di ba? Or whatever. Kasi nandito ka sa labas, naglalakad ka dyan. Tapos wala akong nakitang tao Kasi kung health facility yan, dapat may mga tao, di ba, na pumupunta, lumalabas, pasok. Tapos yung mga doors nga naka-close. Ano kasi to eh, COVID facility eh. Wala nang COVID eh. So, wala na. Ganyan na lang. dapat i-convert nila into something else. Unless may umuupa dyan. Tingin ba may ibang umuupa? O Wala talagang akong nakikita zombie? iba. Sarado siya. Zombie siya. Wala akong nakita kahit ano. Sayang naman. Ginastusan to ng mga kapatid. Pinanghingi ba to before? Oo. Di ba hanggang sa actually yung project na yan, ang pagkakaintindi ko. Kasi kami dati nakafocus kami dun sa Oplan na po. Dito yung para dun sa Brazil. Ito yata sa Europe eh, kung di ako nagkakamali. Siguro kung may mga taga-Europe na kapatid, masigunduhan nila yan. Ang alam ko yan sa Europe yan. Tapos magtatayo na naman. Kung inayos Hindi na pa lang nga to. tapos. Correct. Oo. Para maraming matulungan. Sayang yung building. Hindi nagsayang ka ng pera. Ay, naka-yellow tape, sabi ni Miss Taurus. Naka-yellow tape. Scene of the crime. Hindi po caution nakalagay. Scene of the crime daw. Liability to, maintenance at nagbabayad ng property tax. Oo nga naman. Ba't di gamitin? O kaya, tanggalin na tong label dito, gawing commercial, at yung kikitain doon, ibuhos sa gawain or tulong sa mga lokal. Di ba? E di napakinabangan. Ba't bago na naman yung project? Trademark kasi ng MCGI, bro. Ano ba kayo? Trademark ng MCGI, may gagawin sila, tapos nila tatapusin. Yan. Diba, napalit. Ginawa, gigibain na naman. Kasi hindi nga inaral eh. Basta tayo lang ng tayo. Oo nga. Sige. Thank you, sis Ansat. Naliwanagan kami dito. Ayan. Inok, sige. Rock, side comment lang ako dyan yung kay hello, unsatisfied. How's your day? Ay, Masaya ako kanina eh. Pero Ay, wag mo sirain daw. sisirain ko araw mo. Yan. Side comment lang ako. Alam mo talaga kawawa yung members. Kung hindi nakapangalan sa church. Kung nakapangalan sa isa individual, private,
Eh, yung mga ganyan, madali naman yan, i-liquidate eh. Lalo na kung usong-uso pa naman yung samahan ng mga doktor, yung doctor's hospital. Wala nila ibenta yan eh. Halimbawa, magiging Malolos Doctors Hospital yan. So lahat ng mga doktor, yung mga by association, gagastos sa nila, pwede nilang bilhin yan. Kaya nga ang miyembro. Ma-liquidate yan. Yun ang mga ko. Tsaka hindi masyadong yung health facility. Paano pupuntahan ng yan, ng pasyente? Health Mo- facility? Mukhang health hazard pa nga eh. Ang dumi. Alam mo may mga barricades ngayon, may nagawang krimen. Oo nga daw. Mukhang panggagalingan na zombie. Parang hindi magsisimula yung zombie sa Bulacan. Hoy, huwag kayong pumasok diyan. Ano yan? Under investigation yan. Yung barricades. Di ba? Yan yung sa mga pelikula, yung warehouse na doon kinikidnap. Joke lang. No. Pero talagang pera pa din yan pag na-liquidate. Laking pera niyan. Whew. Kaso, nasa private individual. Yun lang. Ang masaklap. No? Opo. Wala At namang bakit hindi transparency. yan, broccoli, i-maximized into lokal, no? Ay, oo. Sobra-sobra yan. Kasi, kasi considering na lagi Kuya, dala silang, na yan lokal ng ng lahat ng barangay. Bawat kwarto. Division. Pwede division office. Division, Offices. kasi Division. lagi silang nagre-rent ng malalaking, yung mga convention, mga covered court. For the meantime, Ang hilig nila sa mga covered court policy, yung mga nakikipaki lang sila sa gobyerno para ma-accommodate yung mga malalaking event nila. Kasi nga wala silang mga places na or venues na mga malalaki. Kasi nga nagre-rent lang sila. So, kung yan ay property mismo ni BES o ng MCGI, pinagtulong-tulungan naman yan. Bakit hindi i-maximize sa lokal, diba? Sa mga kapatid. Or baka may ibang business venture na itatayo na naman dyan. Diba? Ilang masaklap pagka mga property nila at mga asset nila ang focus ay business, hindi gawain or lokal. Kuya Yun Del, ang may tanong masaklap. ako. Very confusing best building. Pero anong naman kinalaman ng UNTV doon? UNTV kasi front nila yan as a media entity nila. Hindi, yung health facility tapos may UNTV. Yung kasi News yung and kanilang Rescue. diba? News and Rescue. News and public service channel nila yun eh. Ano yan? Consortium? Kasi parang nilaunch yan in partnership with UNTV. Yan, nung nilaunch parang yan, pinaka-PR, Hindi kaya PR may yung pera? media. May pera ang UNTV dyan, yung may-ari ng UNTV. I don't think so na mag-i-invest dyan ng mga in-harvest. I think MCGI lang yan. Kasi pwede naman nilang gamitin ng UNTV, mga pangalan ng UNTV sa mga projects nila. Confusing kasi eh. Sayang po. Ghost Building. Ghost Building daw to. Sino yung Sino yung anime? Ang cute. Si Sansat yan, naka-sityo Reddit. AI na naman yan ha. Buti hindi ka na hindi ka na pangalan si Reddit.
dadakping ka sa loob. Bahala Hindi sila lang doon. ewan ko lang kung yan ay nabili talaga, no? Or ni-rent lang that time. Hindi natin confirm. Ako di ko confirm personally. I don't know kung may iba kayong source Ito? na nabili yan. Oo. Ba't lalagyan ng pangalan ganito kung hindi ka nila? Kanina Hindi, Bakit yan. di pwede naman kasi lagyan kung nilist nila. Nilist mo ng Kung long term. Kung Ano nakalist sa yung mga kanila nasa ng long taas? term. Para may mga penthouse sa taas. Oo nga, no. Anong kinalaman nyo sa hospital? Oo. May mga kapatid, walang matulugan eh. Dapat gawin na lang tong ano. Di ba? Bahay Ang yan. sinasabi lang natin dito, Broccoli, kung yan ay kung may-ari ng MCJ talaga kung nabili, maximize na lang sana sa lokal na magagamit ng mga kapatid, di ba? Pero kung hindi naman, wala talaga. Tingle lang talaga yan. Kasi we're not sure naman kung nabili talaga yun, di ba? Pwede na gawing tourist attraction. Haunted hospital. Kikita pa sila ng Tepech. Oo nga, oh. Ano kaya nandito sa taas? Storage? Hindi, pwede naman magamit yan. Yung sa mga action, yung mga isang araw lang, yung mga barilan. Tiyong, tiyong, pang! Hindi, Tapos tatalon. mas na-OC ako dito sa members, Church of God. Hindi, it's grammatically incorrect, guys. Members, Church of God. Kung may nag-post nga nito kung ito lang hindi nyo magawang tama, Members, Church of God. O, ano pang hindi nyo kayang maliin? Is it grammatically correct, guys? Members, Church of God? It's not. Ako lang Dapat lang nasa uli nakapansin. yung members. Dapat nasa uli yung members. Hindi, dapat. Actually, Members of the. Akala ko nga, Brox, dati meron dyan yung Members parang of the? dash. Members, tapos may dash na Church of God. May ganon. Hindi rin. Akala Mali ko- pa rin. Oh, pero ano, Hindi. sabi ko nga rin kulang eh. O Church yung of open God and close. International's members. Yun nga Ano? yung MCGI. So, pag tinanong, membro ka ba ng Members Church of God International? Redundant. Member na nga Tapos member pa ulit. Anyway. Basta nasa Biblia sila, Brox. Yun ang mahalaga. Ay, nako. Tama daw. Tama ba, Dana? Paano mo sabi? Mali. No. Huh? It's a name. It's a name. Mm, It's a name, di ba? it's a name of the church. Members Church of God. Hindi. Ayun yung name na tawag sa kanila. Oo Members nga. Church of God. Tama naman, di ba? Hindi Tama ano? ba? Kasi parang it flows from my tongue naturally. Parang ganun. Hindi, parang Yeah, tama. I think so. yung sa Mormons of the Latter-day Saints, di ba? Church, ano to? Members. Arben? Ito ang tama. Church of Latter-day Saints. Oo. So, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It is grammatically correct kasi may mga of, may, ano ba tawag sa ganito? Ano ba? Conjunction ba? Preposition. Preposition. Oh. Pagka members Church of God, walang preposition. Mali. Dapat of. Da. Kuwang ko sa inyo. Members Church of God. Pwede daw pag wala. may dash. Oh. Oo, pwede pag may dash. Ah. Pwede kung may comma. Kama, pwede rin. Ah. Ba naman tong mga to? Kaso pangit, di ba? Pag iligay mo na ano. Photoshop Na na lang, title. Brox. May Photoshop ano, na lang, may Brox. comma. Ano po? Hindi natin napapansin to. Ngayon lang natin. May masamang mata tayo. Sige, Alvin. Ano yun? May nakasilip?
Ay, may What multo the hell? yan. Hello Nanakot po, yun. bro. Ay, may nakapula, oh. Sige. Ay, sa poste. May pula, oh. May white lady. Baka may pusa dyan, Ino ka. May pusa. Hindi, nasa poste, napula, nakita ko, may mukha, oh. Tapos may Baka balanggot may na gwardiya item. sa loob. Sige, Alvin. Brox? Alvin. Naisip ko lang po, bakit kaya hindi na lang gawing ano yan, bayampunan? Oo, pwede. Hindi, kota na, Brox. Magastos. Nung, Hindi, yun naman yung gusto nila, di ba? Sabi, gawa tas videoan nila. Oh, di ba? Pogi. video. Ganda yun, di ba? Magandang idea. O kaya yung ano ba yung Brox yung dati yung nawala? Yung bahay tuluyan? Transient home. Transient home yun. Dapat ganun na lang gawin. Transient home o kaya bayampunan. Pwede yan eh. Para maganda-ganda yung video nila, di ba? Oo. Puro liabilities, ah. Puro palabas yung naiisip nyo, puro palabas ang pera, dapat may papasok. Yung mga Brad Brooks, Negosyo yung to, mga infrastructure project ng MCGI, mga BOT lang yata yan eh. Build, operate, transfer din eh. No? Parang ganun din ang ano yan eh. Mas bebenta nila ng mas mataas na presyo eh. Parang ganun din eh. Matubo pa sila. Opo. So, sayang po. Kahit hindi ginagamit, liability pa rin po. Dahil nga sa tax, etc. So, sana gamitin nila. Sabi ni Fix, ito ang mas tama dyan. Church of God International members. So, pag tinanong ka, Fix, membro ka ba ng Church of God International members? Dapat wala nang members kasi gusto lang nilang maiba eh. Kasi maraming Church of God eh. So for the sake of yung registration sa sect, dapat walang kapareho. Ay nako. Sige. Hirap kasi sila yun. Umanib lang. Yun ang gusto nila emphasis dyan eh. Ayun nga, kasi galing yan dun sa galing yan dun sa criticism Mga nila sa INC. Ang criticism nila against INC, ano ka Eka? Iglesia ko ni Cristo. Iglesia ka ni Cristo. Isa ka lang eh. Paano ka naging iglesia? Yon. Kaya, para lang, kapritsyo lang din ni Soriano yan dahil nga obsessed siya sa, sa INC eh. Para lang kontrahin yung INC, pagka sinasabing iglesia ako ni Cristo, ibang isa lang naman ako. Ang ginawa niya, kailangan yung pangalan na iglesia natin ay member. Member ako. Ganon. Dahil umanib lang kami. So, kaya nagkaroon yan ng members. Doon galing, pa rin yan eh, influence ng obsession niya sa INC. Yun. Po. Bahala kayo dyan. Vlogcaster, may ano pa ba? Sabihin. But sana gawin na lang nilang Area 53. Itong facility na to. malaki kain nila dyan. Gawin na Area 53 or area. Diba? Pero yung area na lang eh. And nasa Bulacan ng area. Daming kwarto nito. Pwede na rin school yan. Brox, pwede na rin school. High school na yan. No? Maganda na yan, no? High school. O colleges. Oo. Sige, Alvin. O kaya Brooks, gawin na lang libreng pabahay sa mga kapatid. Parang project ng INC. Ganun gawin nila. Diba? Pwede yun, no? Kaya lang may mumu na dito. Ano ba tong natin? Condo natin. Dating hospital to. Hindi nakakatakot na. Para mas bagay na bagay dyan yung Brox. I think best building naman best. Sa baba, Sogo. Best building, Sogo. Diba? Sogo siya. Sayang yan. Oo. Sabi ni Dana, ikaw may yan ha? Best building tapos Sogo. Hotel daw. Short time.
Motel. Ay, hindi, yung sabi ko, sugo. Isugo ng Diyos, hindi yung ano. Padala na punta ro. Gawin nga daw short Kodana. time para kumita. Patirahan sa mga kapatid. Hindi, Yung mga yung kapatid ano dyan na. magtirahan. Di ba? Pwede yung patirahan sa mga kapatid Uy! yun eh. Tirahan, titirhan. Ay, yan. Bagalan mo. Bagalan mo. Yung sakit, tsaka sakit. Oh. Ayun nga. Tirahan. Yan. Tirahan. Kanina, Kesa sa tirahan. Oo. yan. Oh, iba yun eh. Sayang to. Oh, yun, Ginastos tira. dito. Pwede. Gawing pabahay na lang. Hindi, ang dami. Maraming makakatira Hindi, dyan. maano yan? Ilan pwedeng tumira dyan? Ang daming malaking pera pa din yan. Madaling i-liquidate yan. Malolos Doctor Hospital lang. Kalampag ng milyones niyan. So, sa mga kapatid na nakikinig, tanungin niyo po, ano na pong balita doon sa ospital na sa Malolos? Tingnan natin isasagot ng mga workers. Tapos isabihan nyo kami. Sige, Kuya Del, ano bang next natin? Hindi, gusto lang nating i-ano para i-clear na yung statement ni Sani Katan kanina it's not the representation of the whole MCGI. No, so yun ay tingin ko is personal opinion lang ni personal hugot kumbaga ni Sani Katan sa PNP. So which is yun yung kinikriticize natin na bakit ganun yung kanyang naging kanyang hugot sa PNP considering na sila ngayon nag-o-offer ng tulong sa mga kapulisan. So yan yung gusto nating i-clear. Oli. Opo. Kasi pressured din sila eh. Yung mga naging workers dito. Ako hindi ako marunong maningil eh. Naningil ako minsan ticket sa concerts. Walang nagbayad eh. Oo, kaya hindi rin ako na regular worker. Nahiya ako. Ang mga kapatid, yung mga may backlog pa po tayo sa concert tickets. Yun lang, pagkasabi ko nun, hindi ko na pinokpok. Saka rin yun eh, pang umaga, 5:30 batch. Wala akong nakolekta. Oo, nahiya ako. Kayang charity works na Broccoli, pilit na pilit. Yung bang tipong hindi mo naman kailangan gawin yan. Tapos naka-focus ka sa PNP, no? Parang parang nagiging kasi naging scapegoat kasi ni KDR yung charity para magtago siya doon sa supposed to be na tungkulin niya na mangaral like Bible exposition, yung mga debate na mga usual na ginagawa ni Best noon. So yan charity talaga yung naging cover up ni KDR para magtago siya doon at hindi siya hanapan ng Bible exposition at debate ng mga kapatid, diba? Tingnan mo kahit na pilit na pilit yung kanyang mga charity works, diba? Yung gobyerno ang tinutulungan niya, hindi practical din. Considering na alam mo sa sarili mo na mahihirap lang yung mga member. Kaya tingnan mo, maraming mga natitisod, diba? Ang dami mga umaalis dahil napaka-irrelevant nung ginagawa nila. Na kesyo ang purpose para daw makilala at umilaw sa sanlibutan, makita yung kanilang mabuting gawa. Ang tanong, naging effective ba, Broccoli, yung kanilang ginagawang goal works ko, no? May naanib bang mga polis? Yun ang lagi natin tinatanong. May naanib bang mga polis? Sayang lang. Generals? Diba? O, kaya sabi ni Joseph dun sa isang meeting niya sa Northam, Magsayang ka ng pera. yung ginagawa nilang charity work sa Northam,
na wala namang naaanin na Amerikano. Hindi, nagsasayang ka lang ika ng pera. O kaya, ang ginawa ni Josel, deny-birth. Sa kagustuhan niyang tumulong yung mga kapatid dun sa mga medical mission na ginagawa nila sa Honduras, dinidiscredit niya yung ginagawa nilang charity work sa Northam na wala naman ika naaanin, sayang lang. Same thing. Ganyan din sa PNP. Kung walang naaanin, sayang lang, di ba? May red carpet pa si kuya, oh. Ang ganda ng treatment. Tapos may sasabihin sila sa PNP. Play mo Ano nga ba yung yan? broccoli, yung audio. Maganda yung sinabi Kay ni, Jamal. ni Josel, di ba? Kay Jamal, yun yung nasabi niyang sayang lang. Para marinig ng ibang mga bagong viewers. Pakihanap nga guys, nahirapan ako hanapin. Ano yung pinili mo? Ano ba yung pinili mo na yun? Ba yun yan? Hindi eh. Yung video mismo. Saka lang hanapin natin. Meeting, yan. Meeting sa yung North. Nakita ka na. Set ko sa'yo. Sige. Dito sa Zoom. Set ka. Para makita ng mga kapatid yung ginagawa niya. Contrary dun sa yun eh. Sa stand nila no? Itong mga KNP na to, magugulo dun eh. Diba? Ng loob ng MCGI. Galing po ito sa pag-ibig na naituro sa MCGI. At dahil po Bandang doon, gitna yan. maraming namamanhik sa MCGI ng lingap dahil doon sa magandang loob. At nagiging kaibigan hindi po lingap na dahil mayroon kang inihintay na in return. Sa charity works natin, ganyan din po. Yan. Lahat naman eh. Kahit anong bansa ka magpunta, may mahirap, may gutom. Pero yung pinagtutulong-tulungan natin, saan mo dadalhin? Dito, pakainin mo yung mga ano na yan. Sila gastusan mo. Subukan mo yayain. Makinig. Ala. Di para ka nagtatapon. Nagtatapon. Nakasulat kayo sa Biblia yan eh. Na ang purpose ng pagtulong nila ay upang luwalhatiin nila ang Diyos. Oo. Tatalata sa dyan eh. Kaya mo. Ang kalooban ng Diyos sa atin, gumawa ng mabuti upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Yan. 16:16, diba, ng Mateo. Ginawan mo ng mabuti, nakita nila yung mabuting gawa, hindi naman nila niluwalhati ang Diyos. Hindi naman sila naanib, hindi mo naman naakay, hindi magsayang ka ng pera. Ayun pala yan. Diba? 5:17 ng Mateo. Yun ang purpose, bro, ng charity work. Kung saan nagtatago si KDR. So, ano ang purpose ng charity work na ginagawa nila sa PNP? Di ba? Makita nila yung liwanag, yung good works. Ang purpose, ang bottom line is upang luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Maanib sila sa MCGI, di ba? Ang tanong, yung ginagawa nila na nag-spend ng milyon-milyon si KDR dyan sa PNP na yan. Ang tanongin nyo sarili nyo mga fanatics. May mga polis pang naahanip dyan sa ginagawang charity works sa PNP. Ano ang opinion ni Josel? Malyari, kung walang naaanib, nagtatapong ka lang ng pera. Diba? Sayang lang ang pera. Diba? Yan ang real talk talaga. Di tayo may sabi yun, broccoli, ha? Si Josel mismo nagsasabi niya.
recruitment po talaga sa religion. Hindi genuine. Maganda, tumulong ka na walang kapalit. Wala kang inaantay na conversion. At walang sumbatan, talikuran. O dahil kaya nga dahil sa merong vested interest sila sa ginagawa nila, no? Pag hindi na serve yung purpose ng ginagawa nila, yun nga walang naaanib, walang naaakay, nagsasayang lang ng pera. So hindi genuine, di ba? Kumbaga may hidden agenda yung kanilang ginagawang charity works. Kasi nga, paano kung may aanib dyan? Hindi yung ginagawa ng charity works, it's very ordinary charity works, bro. Holly. Walang extraordinary doon sa ginagawa nila. Mas matitindi pa yung charity work na ginagawa ng iba. Oo. Hindi po yan, ang extraordinary lang, alam mo, yung ginagawa ng MCJ sa charity works. Yun, may mga pa-choir-choir. May mga nag-aawitan, so mga sayaw, di ba, red carpeted. Yan lang ang unique. Ang extraordinary nila. Yung ibang mamigay nga ng charity work sa PNP. Yan, di ba si Ramon Anga nagmigay ng BMW na motor? Ilan yun? 50, di ba? Na BMW na motor. Nagpakita man lang ba kahit anino ni Ramon ang sa PNP nung nag-donate siya? May red carpeted bang sumalubong sa kanya? Kahit anino nga niya, hindi nakita rin sa inaugurations nun eh. Walang red carpet. Walang red carpet. Walang sampagita. Sinabitan pa ng sampagita si boss. KD. Correct. Sige, Sir Eli. Go. Kaya walang naaanib sa kanila ng madalian. Kasi may track record sila eh. May criminal record yung kanilang dating leader na tumakas nga, di ba? Hindi naman naaalis yun sa sa NBI record, nasa Interpol pa. Siyempre naman, hindi yan mapapabilib o maniniwala ka agad-agad na teka, ito yung MCGI na detractor at demoralizers ng iba't ibang pananampalataya. Biglang bumabait. Siyempre, halatang may agendang gustong matupad. Ganun lang naman yun eh. Oo, magugulat yung tao sa'yo na ba't ang bait nito? May agenda to. Diba? Huli ka agad sila. Correct. Agresibo bigla eh. Sa pagtulong eh. Bakit hindi na sila naninita ng mga mali ng ibang relihiyon? May agenda. Lang. Ayun lang, broccoli, pinapakita mo. Excuse Sir Eddie. Yung pinapakita mo, broccoli, 50 giveaways, 50 new BMW motorbikes to PNP. Magkano halaga ng isang nagkakahalaga ng 400,000 yata. Ang isa? O 1 million, parang something gano'n, di ba? May barkada ko 800 bilhin niya. Kita mo na, almost 1 million ang isa. Baka sa kalahati lang niya, wala pa yung naibibigay ng MCGI doon sa pinatayo nilang yung pinatayong dormitory, di ba? Yan nga lang, hindi nila kayang tapatan eh. Paano may aanib sa kanila? Di ba? Dapat, kung gusto nilang may maaanib sa kanila through their charity works, gumawa sila ng something different at something talagang tatatak sa history ng PNP na may nag-donate ng something ganun. Yung something talagang very tawag dito, talagang very something like hindi mo maiisip na magagawa ng isang religious organization yung ganun charity. Kasi kung ito nga di ba? Hindi nila ka-iglesia din nakagawa yung ganyan, no? Di ba? Million-million na i-dinodonate eh. Tapos itong namimigay ng computer set, tapos wheelchair,
Aba, may pa red carpeted pa, broccoli. May sinasabit pang, ano yan? Ribbon. Sampagita. Oo, may pasalot-salot pa, ay, nako. Yan, di nakita yung anino ni Ramon Ang dyan eh. Mm. Baka kung si KDR ang mamigay niyan, baka hindi lang red carpet ang ano yun, baka may ano na yun, may pa-fireworks pa. Sobrang gustong PR na matindi-tindi. Naalala ko yung talata, yung mga iba kayo ng pag-iisip. Kung lahat ng karamihan ng mga big companies, ganyan, tumutulong sa PNP, ang dami nang tumutulong, kayo, nakikisali pa kayo, hindi ba sanlibutan yun? Di ba? Huwag nga kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Tama, tumatalata na rin ako. Bira. Amen. Ramen. Hallelujah. Ay, bro, may nag-comment lang sa pasahe lang natin sa YouTube. Sabi ni Daria, I cannot believe na ito ang sinamahan ng kapatid ko. I just can't. Hindi ko kaya itong mga nakikita at narinig ko. Sobrang impokrito. Yes, that's what we are talking about. Yung hypocrisy, di ba? Ng MCGI na yan. Yan yung ating ini-expose. We are not against sa charity, broccoli. No? Oo, gusto ko nga yan. Oo, actually, gusto nga natin mag-charity pa sila na mag-charity. But problem is yung mga, yung purpose, no? At yung ilagay nila sa lugar yung charity works na ginagawa nila, no? At tigilan nila yung pagke-claim, no? Na sila lang yung nakakagawa ng mabuti, sila lang yung valid, sila lang yung nakakagawa ng ganong klaseng good works. Yun yung kaipokrituhan di ba? Na sinasabi nila just to give some credit to themselves, no, na sila yung bayan ng Diyos, no. Ina-uplift nila mismo yung sarili nila, mga self-proclaim, no. Kaya yun yung ina-expose natin dito. We are not against sa charity, no, correction lang, no. Kundi dun sa hypocrisy na ginagawa ng sabahan na ito, natulong kayo ng tulong sa PNP, where in fact, mas nangangailangan yung mga miyembro ninyo na mas dapat yung tulungan at napapabayaan ninyo. Yun lang, broccoli. Aba, Vlogcaster. Sige. Ikukunik ko lang doon sa sinabi ni Kuya Adel, no? Tapos doon sa hospital kanina, bigyan natin sila ng suggestion. Kasi sabi ni Kuya Adel, dapat kung gagawa sila ng isang charity or good works, dapat something great, something kakaiba. No? Bakit hindi nila i-donate sa PNP yung facility na yon, gawin nilang ispakol? Okay, PNP, alam mo yun, para pagod yung mga pulis, di ba? Pagod, galing duty, massage. Diretso na ron, di ba? Massage, tapos happy, alam mo yun, nakatulong, ang laking tulong nun. Life-changing. Life-changing yun. Opo. Tama, I agree. Vlogcaster. Spakol for PNP, purposes only. Oo. Bawal pag hindi PNP. Hindi ka galing duty, kaka-off mo lang. Dapat naka-under kasi yung dumuti, no? Para ma-relax. Oo. Kaya nakita mo ni broccoli, no? Yung level nung kanilang ginagawang may nakita ko yung pinost ako yung minamasahe yung pulis. Oo. Just imagine, di ba? Yung ewan ko, pero nakakadiri na tignan, no? Yung pre-massage na sa PNP, masahe nila doon. Biro mo ikaw, leader ka ng reliyon, yung membro mo bumababa sa ganung level na sobrang sip-sip na yung ginagawa nila, di ba? Ayun, no? Ang lala na Kuya Adel.
Oo, di ba? Ang bihira. Correct. Ayan, sige, closing na tayo guys. Sige, Sir Eli. Ako gusto ko makita si Jamal na ipasok sa banga sa lahat ng mga videos niya ng panghihingi. Kasi kung sa hearing sa Senado, pasok siya sa banga. Swak na swak. Oo, kasi ang tibay nun yung mga video ng panghihingi niya at pambubudol. Pati sa mga OFW. Financial sabotage sa mga relatives sa Pilipinas, hindi makapagpadala. Vacuum lahat ng pera sa Brazil. Doon sa sa Senado siya Sir Eli, maghalukay ube. Sir Eli, kung nagulat ka na kay Jamal, mas magulat ka sa pag narinig mo si Resty. Pambato ng Seven- LE. Si 705, mas 705. matindi yun. Oh. Panis yung halukay ube nyo. Inaabangan Hindi na ko lang namin napapanoorin yun. Hindi ko napapanoorin. Oo. Baka makapagmura ako sa podcast. Gana ako kay Jamal. Matatawa pa ako. Hindi ko napapanoorin yung kay Katan. Baka kung ano masabi. Hindi ko na makilala yun Sa pagalit. Doon na lang tayo kay Jamal. May balita ako, vlogcaster, di ba, na napaparinig na daw si 705 at hinahanap yung mga recorded videos sa Naku. ME. Yung mga lumang files. Oo, Naku. may intelligence report tayo, vlogcaster, na hinahanap daw mukhang tinawagan daw yung isang may hawak ng ng mga video files at pinapa-confirm kung naitatabi pa daw ba yung mga videos na Ilang beses almost. tinawagan, Kuya Adel? Ikaw nakakaalam, beses may ilan ba? tinawagan? Ikaw nakakaalam, may ilan ba? Dalawa pinalo up pa uli After Nalo pa, no? ilang buwan, nako, pinalo up uli. So, sinisigurado kung naitabi, di ba? Yung mga ilan taon yan? Yung compilation na yun? Hindi ko lang alam, pero matagal-tagal Pero yun. matagal, no? Matagal na maraming video files. Siguro Kaya, mga 2000, from 2008 hanggang 2012. O more than pa kaya, yan. panalangin lang niya ng matindi-tindi, no? Na huwag mapunta sa kamay natin yan. Pero ako malapit-lapit na nangangamoy. Nako. Tingnan natin anytime soon. Ayun. Okay, Kuya Del. Thank you so much po sa lahat. Para naging pundahan na rin to, no? Ganito, yung discuss natin sa pundahan. So, this weekend, I'm not sure kung makapag-live ako kasi nga, family time, di ba? Pero, let me know, Kuya Del, kung gusto yung mag-live ng Sunday. Pwede naman natin Sige, Sunday. Okay. Dark Knight, andyan ka pa? Baka may last message ka? Sino ba yung kasama mo dyan? Oo nga Na-curious ako sa kasama Baby time niya, Wala na. Ngayon lang siya nagsabi na may kasama. Sino kaya yan? At nagko-comment yung kasama niya. Congrats, boss. Okay. May baby. Saka madaling araw kasama. Oo. Rox. Si Kuya Del, kailangan pa magbayad ng kausap. Recorded yun, Kuya Del. Yung araw. Recorded ba yun? Hindi mo matatanggi. Oo. Sige. Anyone else, guys? Last call? Last na pala. Wala na. Sige. Yung gusto magpagkwentuhan pa, you can join the Zoom meeting para hanggang umaga po. Hanggang umaga sila dito, hanggang alas 8. Kwentuhan.
But for us in YouTube and Facebook, nasa 150 average natin for tonight. At marami pang nagbo-viewing. Salamat sa Diyos. Dapat magising na kayo sa dami na po ng na-expose dito. Sige, Vlogcaster. Shout out ko lang, Brad Willie Santiago. Pasok ka na dito. Pasok ka na rito. Mag-guest ka na kay Broccoli. Balita ko. Nakamusta niya yung mga tropa eh. Subscribe daw sa kanya. Dito ka na lang, mas marami dito. Collab. Pag-usapan natin. Saka pala Broccoli, TCR lang din no, sa mga nakikinig kayo. Yung sinend ko sa iyo kanina, nakausap ko. Nakita mo, 'di ba? Huwag mo na sabihin mo na pangalan na. Pero yun, kilala, 'di ba? Kilala 'yun sa MCGI at yun na nga ay closet na pala. Nako. Isa yun sa mga na discriminate, di ba? During that time ng kasikatan nun, no? Closet na pala. Noong unang usap kami, pa siya, I think ilang buwan nakalipas. Akala ko fanatics Siguro tumitimbang-timbang lang. Pero nakausap natin kanina ulit. Yun pala paghahalata na rin pala niya noon pa na kulto na pero hindi lang din siya makaalis agad din. Nag-confess na rin siya sa akin na hindi na nga rin siya talaga naniniwala sa MCGI. So, I'm very surprised na at least nagising siya, di ba? So, tingnan natin kung may kahit natin magsalita anytime soon. Pero for sure marami ang magugulat. Po. Matindi yan. Sikat po yan. Okay, abangan niyo po next pundahan ni Kuya Adel. Okay, thank you po sa lahat. Matulog na po kayo. Stay safe po and God bless po. Have a good night. Bye. Good night. Bye-bye.